morning. Ang gagawin po natin ngayong presentation is magbibigay tayo ng slides, then pwede na po kayong magtanong. Mas maganda na po yun kasi at least fresh pa yung nasa idea nyo kaysa pag natapos yung program natin, saka pa tayo magkakaroon ng question and answer. So, as the programs goes, pwede pong magtanong kung ano po yung nasa isip nyo. Pwede pong itanong, wag lang po tungkol sa pag-ibig. Yung isang pag-ibig ha, hindi po kayo kayang sagutin. So, start na po tayo with pag-ibig. So, by the way, ang ating pong updates na po ito about pag-ibig guidance and documentation po. So, bakit ba natin ito ginagawa? Una po, gusto natin, kayo, sa inyo pa lang po, alam na natin kung yung isasabit na dokumento ng ating mga borrower ay tama. Diba? Kasi kayo ba masaya lang kapag nakuha nyo CA? Diba hindi? So, kung nagtrabaho kayo, kinausap nyo ang kliyente nyo, pinakain nyo sa McDo, ay mas mayaman pala to, pinakain nyo sa mas mataas na kainan, yung presyo, di ba? CA lang makukuha nyo, masaya na hindi. Mas masaya tayo, makuha natin yung full commission. Kasi yun yung pinaghirapan natin eh. So ito yung ituturo natin sa inyo. Para sa inyo pa lang, alam na natin tama ba ang dokumentong isinasabit sa atin. At kapag tama at marunong kayong mag-check ng documents po, susunod po dito, magiging smooth yung processing natin. Mati-take out yan, sigurado ako. At kapag na-take out po yan, automatic po, pag na-release, ma-release din yung ating commission. At pag na-release ang commission nyo, sigurado po, meron pa po yung balik. Bakit? Kasi magkakaroon nyo ng post-service kayo. Yes. Ano mangyayari? Yung mga kliyente nyo, mag-refer pa sa inyo. Amen? Amen. Diba? Ganun ang gagawin natin. Kasi ayaw natin ng masaya lang sa CA. Ako po, as a broker din, ayoko ng CA lang. Nakakasaba yun. Kaya nyo sa amin. Pag maliit, uy, doon kami sa malaki. Tama. Ito na po. So, si Pag-ibig po ngayon, ay meron po tayo ngayong 4 na circular. Kita niyo po ba? Hindi masyado. Kulit pala. Yung circular 403, ito po yung affordable housing. Ibig sabihin pang 403, ito po yung para sa mga dukha. Sa mga alipin. Ito po yung socialize. At ang socialize po ay hindi na natin i-discuss sa inyo kasi ito po ibinibenta nyo ay pang mayaman. Ito ay pang aristokrata sa nakatataas na po. Kasi po yung circular 403, ang interest rate po nito ay 3%. Ito po yung mga loanable na 450 and below. Kayo po ba may 450 dito sa IDESIA? Wala. May wala. Na po, ang atin po ngayon i-discuss is the circular 396 or 349. Ito yung regular housing loan ng mga borrower. Aside sa regular housing po, may isa pa ulit tayong circular po ng Pag-ibig. Ito po yung multiple housing loan. Na po, ang multiple housing loan, ibig sabihin nito, kung ang borrower niyo po may existing housing loan, pwede pa po silang mag-avail ng housing loan kung gusto po nila at qualified. Yun yung i-discuss natin mamaya. And then the last yung circular is yung 344. Ito naman po, yung 344, hindi rin gusto to ng mga developer at hindi rin nila sigurado gusto. Bakit po? Yung 344, ito yung deed of conditional sale. Ibig sabihin po, yung titulo ng bahay at lupa na binili ng client nyo, itatransfer po under Pag-ibig Fund. And after Pag-ibig Fund, pag na-fully paid ng mga buyer nyo, yung housing loan, saka lang po itatransfer under the name of buyer, principal, borrower. Imagine, nag-double ang transfer ng title, may additional cost. So kami po, ang i-discuss natin sa inyo will be 396 and 353. Ito yung regular and multiple housing loan. Ayan. So ano po ba yung eligibility ng borrower natin? So sa eligibility ng borrower po, unang-una, kailangan naka 24 months ang borrower natin. O diba? Alam naman po ng lahat yan. Kasi ito yung ating recommendation for Pag-ibig. Halimbawa, ang borrower nyo, wala pang 24 months sa Pag-ibig. Pwede bang mag-housing loan? Pwede. Pwede. Diba? Kasi si Pag-ibig ay nag-aalaw at tumatanggap ng instant membership. Sa instant membership, tandaan na lang po natin ito ngayon. Dati po, ang instant membership ay 200 pesos times 24 months. Ngayon po, binago na natin. Ginawa ng 400 pesos. So, 400 times 24 months. Yun po yung instant membership. Pag sinabing instant, pagpunta nyo sa Pag-ibig po, lump sum payment. Yung iba po kasi nagkakamali.
Pagpunta ng Pag-ibig, ang ginagawa payment po, 24 months. Ano ginawa? In advance payment. Pag in advance payment po, makakapag-housing loan ba? Makakapag-housing loan. Pero, after 2 years po, pag nag-mature po, yung kanyang contribution, kasi in advance 24. po dapat po, lump sum. At yung lump sum po, katumbas ito ng isang buwan na contribution. Pero, the following month po, magkulog na tayo. Kasi yung iba, pagka-lump sum ng 24, tumitigil na. Pagdating ng housing, ay kami sa kanay i-update yan, hindi po. Kasi ang gagawin ni Pag-ibig, i-compute yan as 1 month yung 24, plus yung i-update nyo another 1 month lang. So dapat continuous po yung ating contribution. Sabihin nyo sa mga borrower, huwag mag-alala. Kasi yung contribution naman yan, makukuha uli nila. Hindi naman po yung mapupunta sa gobyerno. Dahil yung inihulog natin kay Pag-ibig Fund, babalik yan sa inyo after maturity. May malaking tubo pa. Ayan ha. Dapat po at least 24 months. Kung kulang ng 24, pwede rin po yun. Bayaran lang yung kakulangan na buwan. Ito po. Dapat po ang borrower po natin not more than 65 years old upon housing loan. Kapag 60 po ang borrower natin, pwede pa bang mag-housing loan? Yes. Pwede kasi 65. Pero yung 60 po, meron po itong mga kaibat. Una, kailangan po si borrower natin papasa po doon sa MRI requirements po nila. Bakit? Baka po 60, lima na ang sakit. So, i-check po ng Pag-ibig yan. Sila naman po ang magde-determine kung papasa po yung borrower. Kapag 65 po ang borrower, i-invite pa ba na mag-housing loan? Hindi na po. Oh, mga sayang yan. Pwede po, baka kaya niyong bayaran ng cash. Yun. Pero pag Pag-ibig, wag na po. Kasi pag 65 years old, kinakawayan ng buyan. Malapit na po. Halina, halina. Yan po, ang nangyayari. Kasi masyadong i-develop yung 65. So hanggang 60 lang po tayo, ha? O, malalayo pa naman buwida dito ng pag 65. Mga bata pa. Then, kailangan po, meron po siyang legal age to acquire property. So kaya, kailangan po natin dito at least 18 years old po yung ating borrower bago po siya makapil. Kasi siya po yung may legal capacity po para pumirma ng mga documents. Then, dito po, kailangan siya no outstanding multipurpose loan in arrears. Ibig sabihin po ng in arrears, ito po ay yung mga defaulting ang kanyang salary loan, hindi nagbayad. Kung may salary loan, pwede pa rin po tayong mag-housing loan provided na updated yung kanyang contribution kay Pag-ibig. Kung nagkataon po, hindi po updated, pwede pa ba? Pwede. Ang gagawin lang po natin, i-update natin yung contribution ng mga borrowers. Yung contribution ay yung kanyang payment ng kanyang calamity or salary loan. Then sabi po dito, kailangan daw po, wala siyang housing loan na na-foreclose, nagkaroon po ng canceled, na bought back, dahil default o nagkaroon po ng dasyon and pago. Ibig sabihin po ng dasyon and pago, ito po yung ibinalik kay Pag-ibig Fund, yung housing loan, isinurrender. Pero may instances po dito na nabibigyan po sila ng approval. Subject for approval ng Pag-ibig Fund. Anong gagawin? Susulat po ang borrower. Reconsideration po. Ano po yung mga reason na binibigay ni Pag-ibig para i-approve po dito sa anong to? Una po, kung nagkataon po na yung housing loan niya, noong time na nagbabayad po siya, ay nagkaroon po ng immediate na pagkakasakit sa pamilya. I-justify po ito ng mga borrower po na gusto pong mag-avail paulit ng Pag-ibig. Anong i-present nila? Medical records plus record kay Pag-ibig Fund na hindi siya nahulugan. Kaya nung time na yon, hindi siya nakabayad ng kanyang monthly dahil inuna niya yung medication ng kanyang immediate family member. Hindi po kasama dito yung malayo, ha? Nagka-housing loan, na-bought back kasi po nung time na to, nagkasakit po. Sino nagkasakit? Yung pinsan ko po. Hindi ko kasali ang pinsan sa first degree of affinity. So pamilya lang po ina-accept nila yung first degree po natin. Then, dito po, kailangan ay makakapasa po si borrower natin doon sa background, credit, at employment or business check na gagawin ni Pag-ibig Fund. So dito po, i-check talaga ni Pag-ibig. Sino po ba dito yung matagal nang nakikipag-transact kay Pag-ibig po? Yung matagal. Huwag sabihin ako lang. Yung mga nauna po, nung panahon ni
Ramos. Wala pa? Yung panahon po ni Estrada. Wala pa rin. Gloria. Parang ako lang nagsimula noon. Kasi yung mga time pong yun, to be honest sa inyo, yung mga time na nagsimula po si Pag-ibig na, medyo maluwag si Pag-ibig. Totoo po yan. Oh. Ang dami nga pong na-take out na hindi to. Yung restaurant. Na ano po, marami po, pero ngayon po, Mahigpit si Pag-ibig Fan po ngayon ay mahigpit na. Bakit po? Kasi pinangangalagaan po ni Pag-ibig yung ating pong mga pera. Kasi ito po ay pera ng mga naguhulog po, pera po natin. Kaya ngayon po, medyo humigpit po ng kaunti si Pag-ibig Fan pagdating po sa pag-check o background investigation. CI. Konting trivia lang po, naalala niyo po pa dati noon. Nagte-take out si Pag-ibig ng housing loan na hindi po chine-check ang unit. O, yan. O, alam na alam ni tita. O, sa Region 3 po yun. Hindi talaga nag-check. Wala si bahay na take out. Meron nga po, o, wala talagang employment. Na-take out na. Sino may mga ganong buyer? Naiya pa. So ngayon, nawala na po siya kay Pag-ibig Fan. Kaya kung mapapansin nyo minsan, bakit ganun ang higpit nila? Kasi nga po, pinangangalagaan ni Pag-ibig yung ating pera po. Kasi imagine, pera po yan sa bayanan. Kapag po nalugi yan, wala nang housing loan institution si Pag-ibig, si Pilipinas. Kasi tandaan lang po natin ngayon ang nagpapautang lang po ay si Pag-ibig Fan. Ang SSS po ay wala. So ayun po yung ano natin. Kaya alagaan po natin si Pag-ibig. Then dito po sa ating bagong circular na ginagamit ngayon, ang maximum loan po ng ating mga borrowers sa Pag-ibig ay up to 6 million po. So ibig sabihin, pwede po siyang kumuha ng 2 unit dito ng ano, yung bawat 3 million na loan, 3 million plus 3 million, 6 million pwede po yun. Maximum of 6 million dito with an interest of 6.25 fixed for 3 years. Dito po, sa atin po dito, ang ginagamit po nating gross monthly income requirements po is 35% po ng gross income, yung kanyang monthly income po. So 35%, ano ibig sabihin po noon? Yung kanyang income po, 35% po nito is allotted para sa kanyang pang-monthly amortization. So ibig sabihin po noon, habang lumalaki yan, 35-40, ibig sabihin, mas lumiliit yung required income. Yes, dati po, 30% yan. Malaki. Ngayon po, pinabaan na nila. Ginawa na lang po nilang 35% ng income allotted para sa housing loan. Then, meron po tayong mga borrower na government employees. Kayo po ba nakakuha na ng government employees? Yes po. Idesya? Ko-borrower. Hindi na. Yung area po, area. Ayan. Bakit po? Kasi pag government employees, meron po tayong General Appropriation Act. Kailangan po may natitirang 5,000 sa kanyang sahod po pag inawas yung kanyang monthly amortization. Napaka-imposible po dito. Diba? Lalo na kung ang makuha natin ay mga teacher. Diba? So hindi talaga papasok kasi pag binawas mo yung sahod ng teacher sa net, minus. Sa monthly, Negative pa. 5,000. Baka mag-negative pa. So kaya may hirapan tayong kunin yung mga government employees na nasa medyo mababa pagdating dito. So anong gagawin natin doon? May solusyon mamaya. May solusyon tayo mamaya na. Then pwede naman tayong kumuha yung mga matataas yung posisyon na nasa government. Kasi hindi naman lahat ng nasa government mabababa ang sahod. May mga matataas po na sahod po ang gobyerno natin. Yung nga lang po, pagkakaiba kasi pag government, chinecheck po nila yung kanilang gross pay, yung kanilang net income. Kasi daw po, ang sabi ng gobyerno, yung mga government employees daw po dapat may 5,000 natitira sa income nila kada buwan para maging maalwan ang pamumuhay. 5,000. Kaya? Hindi daw no. So ayan po yung policy ng government po natin kay Sir, yes, may tanong po. Question po, regarding po sa gross monthly Opo. Yes po. Diyan po ba sa gross monthly income na yan, kasama po ba yan, ano po ba yung kinoconsider dyan? Basic Allowance, pay po, allowances, overtime. Kaya po makikita natin. Okay. Ano ba yung gross Gross. monthly income na yan? Ayan. Bago tayo pumunta po, puntahan muna natin. Kasi si Pag-ibig po, aside sa kanyang income, i-check din ng Pag-ibig yung unit natin.
Kapag ang kukunin po natin unit is row house, yung 450 na loanable, 100% ng appraisal po ang pwedeng gamitin. Minsan ka, mas mataas pa yung appraisal natin eh. Kapag hanggang 2.5 million, 95% ng appraisal natin. Kapag more than 2.5, up to 6 million, 90%. So anong ibig sabihin po nito? Ganito. Nakaranas na ba kayo ng mga kliyente nyo before na ang laki ng income? Sabi ng kliyente, bakit ganun? Ang laki-laki ng income ko, bakit hindi ako pumasok doon sa income, doon sa loanable na 3 million? Diba nangyayari yan? Yung income niya, sobra-sobra sa 3 million. Actually, yung income niya pwedeng hanggang 6 million eh. Pero ang na-approve lang sa kanya dito is 2.5. Bakit? Kasi po, baka ang kinukuha nating borrower kasi yung kanyang appraisal value hanggang 95% lang. Tandaan po natin, si Pag-ibig po, pagdating sa loan to appraisal value po, ina-adapt niya po dito whichever is lowest. Po, i-check po ano yung lowest na to. Una, income. Kung ang income po ng borrower pwede hanggang 6 million, check. Pangalawa po, contribution. Yung contribution, index na naman natin eh, kasi regular na siyang 400 pesos. Yung pangatlong i-check po nila dito is the appraisal. Diba? Yung income nga niya, pwedeng 6 million, pero yung ina-avail niyang housing loan kay Pag-ibig, ang pwede lang pong ma-avail is hanggang 2.5 kasi yung loan to value ratio is hanggang 95%. So may kanya-kanyang kategorya po. Ibig sabihin po nito, yung housing po na sosobra sa 2.5, ang magiging appraisal na lang po is 90%. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na equity. Yung binabayaran ng borrower. So yan po yung ano natin dito. Kaya nagkakaroon po ng equity. Diba? Kahit ang laki ng income niya, hindi po niya kayang kunin yung buong loan kasi po hindi kaya na appraisal. Kaya ng sahod pero hindi kaya ng appraisal. So anong gagawin natin to kung talagang gusto niya taasan? Pumanap tayo ng unit na papasok dun sa appraisal. Diba? Habulin natin yung appraisal. Kasi nga kinukuha ni Pag-ibig dito, whichever is lowest. Yan. May makulong po ba? Okay pa. Sige po, magtanong. Ano hiyak ako kayo? Sige. Bago pag hinigpitan kayo dito, sabihin nyo lang po, uy, nag-seminar Sir Emer. May tanong daw. Kasi alam niyo po, sige, tanong nyo. Okay lang, libre lang naman. Isa lang naman para po. malinawan ka. Hindi naman yung guidelines ng PA, magkaiba sa guidelines ni IDESIA. Or guidelines ni PA, magkaiba sa PA. Isa lang po. Ako na magtatanong. Sir, yung sa ano yung may existing loan na housing loan? Opo. Before? Yan. Eh paano si client kasi halimbawa na nag-full DP na siya tapos saka lang niya nalaman na hindi na pala siya pwedeng mag-loan kasi before may naibalik siyang loan before. Paano kaya? Opo. Diba hanggang 6 million tayo? Yes. Diba? 6 million yung ating provided na kaya ng income. Halimbawa po, nakapag-housing loan na si buyer. Nakapag-housing loan na po siya ng 2 million. So ang mangyayari sa atin, 6 million less 2, may matitira pang 4 million. 4 million. So, ibig sabihin po, 4 million pa ang open line niya kay Pag-ibig Fund. Yung 4 million na to, kailangan lang po natin pumasa siya dun sa income requirements. Na po. Then, ang requirements na po natin doon, yung sa 400 na to, kung yung nauna niyang housing loan, kailangan po updated. Diba sinabi kanina? Kailangan updated yung housing loan. Yung payment. Wala kang dasyon in pago, walang foreclose. Hindi sir, yun nga sir. Yung ano yung gagawin po sa dasyon in pago, kasi kung ba kumuha siya ulit kasi before nawalan siya ng trabaho. Na-foreclose? Yes. So kumuha siya ulit kaso lang nakapag full DP na siya bago niya nalaman na hindi na pala siya pwedeng kumuha kasi meron nangyari existing. Ito po ang gagawin natin ngayon. May maganda pong records si Pag-ibig Fund. May ginawa po silang tinatawag na virtual records. Alam niyo po yung virtual? Bago mag-housing loan ngayon ang borrower, kailangan na po nilang mag-register sa virtual. Makikita po natin sa virtual records kung siya po ba ay updated ang contribution, updated ang kanya pong salary and calamity loan, at kung siya po ay may housing loan na existing po, kung siya po ba ay updated or foreclosed. Doon pa lang po sa malalaman na po natin. Then ito po, nalalaman din naman po natin yan sa pagtatanong ng actual kay borrower. Diba? Kasi kung ang borrower po, hindi siya magsasabi ng totoo, upon
umpisa pa lang ng housing loan, talagang magkakaproblema na po tayo. Diba? Even po kami, si P.A. Alvarez, kung alam po namin na dasyon impago na po siya, sinurrender niya yung property, hindi po namin agad kinukuha ang reservation. Ang ginagawa po muna natin, Validation. magpa-approve po muna kayo kay Pag-ibig. Fund. Kasi inaalaw naman po pero kailangan ng approval ng Pag-ibig. Kasi hindi po si developer ang mag-a-approve po niya at hindi rin po si developer ang magre-request kay Pag-ibig Fund kasi individual housing loan po ito ng borrower. Kaya kami pa lang po, pagdating po may dasyon impago ka, gusto mo mag-housing loan, sumulat ka kay Pag-ibig Fund. Consideration. I-attach mo ang medical record. I-attach mo ang mala MMK na istorya ng buhay mo. Totoo po yan. Meron kasi po. Mas magandang istorya po, mas naaantig sila. Kasi Pag-ibig. Kasi Pag-ibig. Totoo po, marami na pong napagbigyan. Considerate naman po sila. Kasi nga po, baka ng time na yun, nawala ng trabaho. Pandemic. May namatay. May nagkasakit. Pero yun po, supported ng documents. Then kung dito po, at nakakuha na kayo ng housing loan before, gusto nyo talaga 6 million, anong solusyon? Kumuha ng co-borrower. Na i-discuss po natin mamaya. Yeah. Yes, ma'am. Sir, tatanong ko lang. Yung regarding kasi dyan sa, diba, sa appraisal doon Apo. sa activity, kasi minsan, may buyer ka na nai-encounter na may alam siya talaga sa real estate. So minsan nag-check sila based on zonal, sasabihin nila, yung maliit lang yung zonal mo, bakit ang taas ng bentahan mo ng bahay? Ano po bang magandang explanation? Kasi, di ba, yung sa market price kasi sasabihin natin, yung appraisal kasi, kasi yun talaga yung value, tapos yung mataas yung present price ng Zone. Nangyayari po talaga yan. Kasi po, yung zonal value po, presyo ng pangkalahatan po sa isang area na yon. Sabihin nyo, hindi naman po ang binibili nyo po ay nasa dulong lupa. Sabihin nyo kamo po, yung binibili nyo po, naka-land development siya. So pag nagkaroon po ng land development, yung property po na binibili, talagang tataas po ang kanya pong appraisal. Hindi po tataas ang zonal. Kasi ang zonal po, munisipyo po ang nagtatakda niyan. Hindi ba pwedeng sabihin, uy, ang ganda ng idesya, taasan natin ang zonal ng buong ano to, barangay kayo manggi. Diba? Hindi man po tataas po. Ang tumataas po doon yung is yung market value ng property. Kasi dito po talaga, magbawa po, ang zonal value dito 5,000. Sample ko lang 5,000. Pero pagdating kay Pag-ibig ng property nito, hindi 5,000 niya i-appreciate. Bakit? Ang ganda ng location. So titingnan po nila doon yung market value po ng property. Sasabihin niyo po, nagbabago po ang market value. The zonal value po talaga, wala tayong magagawa. As is. Market value po, kasi mataas po. Hindi zonal po. Kasi kung zonal po yan, wala nang mag-develop. Imagine. Pero sir, since naman, di ba, minsan kasi ang difference ng mga developer na, halimbawa, di ba, based naman minsan kasi, di ba, requirement na lang talaga, 30% bago ka makakapag-develop is 30% dapat mag-aano ka sa socialize. Yung iba, ginagawa, kinocomply nila, dinadagdag po yung presyo sa mataas kasi, di ba yun yung based doon sa, parang dalawa kasi ang nagiging DP, kaya tumataas po yung... Ganito po. Kasi dapat po talaga sa isang subdivision, alam po talaga 30% po niyan is para sa socialize. Pero ginagawa po natin, kagaya yung idea, gusto nyo ba lagyan natin ito ng row house? Diba? Baka pagpasok pa lang, taga saan yan? Gano'n. Hindi, kasi diba, tingnan natin yung community. Ano ginagawa po? Yung iba po, bumibili na po yan. Halos lahat na po ng developer, binibili na lang po nila yan yung socialize. Ibig sabihin po, may ibang developer na ginagawa lang po ay socialize, trabaho nila ay socialize, yung po yung ginagamit ng developer, binibili po nila. Or, yung ibang developer naman po, nag-i-invest po sila sa community. So po, nagdodonate sila ng simbahan, ambulansya, kasama po yun, nako-cover po yung 30%. Yun po yung ano. Pero syempre ma'am, idadagdag po ng developer yun. Kasi tandaan nyo, ang developer po ay business, hindi naman po sila institution. Opo. So talagang dinadagdag po nila. Pero huwag po sila mag-alala. Kasi bakit? Kasi yung appraisal na to, yung zonal value ito, o yung market value ito, tinitingnan din naman yan ng financial institution. Makatotohanan ba yung binigay na presyo? Diba? Kagaya po natin, sample natin kay Pag-ibig. Sino ngayon nakabenta sa inyo ng LODP? Taas ang kamay kung nakabenta ng LODP. Diba? Anong ibig sabihin po nito? Na yung presyo po namin,
At yung presyo ng pag-ibig, Pantay na. halos the same. O ano yun po yung ibig sabihin noon? Kaya Okay lang na mag-no DP. Ang baba po ng zonal value. Wala pong magdidevelop po. Ipipresyo po nila ay zonal value. Pero ang zonal value po ay talagang napakababa. So yun Market. po natin ha. Sabihin niyo po, nakabase po tayo kay market value. Yun po yung case, ma'am. Sir, regarding sa connection din po sa Dashan Embargo, Opo. yung sa pagpa-process po ng for reconsideration, may developer po kasi na hindi na nila pinapayagan, hindi na nila ina-accept yung reservation fee pagka hindi po natitik. Ano po ba yon? Si buyer po mismo yung pupunta kay Pag-ibig para mag-submit ng letter, or si buyer po is magsasubmit po kay developer? Buyer po ang Yes pupunta po. kay Pag-ibig. Kasi Para ma-check. sa declaration niya po yan eh. Siya po yung makikiusap kay Pag-ibig Fund. Tsaka tayo pa lang naman sa umpisa kayo, di ba? Pag nagbenta kayo, unang tanong nyo, May housing loan po ba? Nakapag-avail po ba kayo ng Pag-ibig housing loan? Di ba yun ang unang tanong natin kung ang gusto ng Pag-ibig ng borrower First. ay Pag-ibig Pag-ibig housing. Di ba unang tanong agad natin dyan, may existing housing loan na po ba kayo kay Pag-ibig? Ano po ang status? Pag sinabi nila, ay meron ako, nakuha 10 years ago, na foreclose, ay bakit tayo? Tanong natin yung ay bakit po na foreclose? Kasi hindi ko na binayaran, hindi ko pala gusto yung property. Yun po, wala tayong magagawa kasi makikita sa record na may contribution siya. How about, sir, yung meron kadalasan po nangyayari po ito, ginamit lang si name, nahiram lang ng policy, ginamit pag-apply ng loan. Ngayon, ano po, hindi na nabayaran. Kasi nga, hindi naman talaga siya bumabayad. Gusto niya po ngayon mag-avail. Pasok pa rin po ba siya dun sa reconsideration? Hindi po. Kasi hindi po i-consider siya kasi pinagamit niya eh. Diba? Yan po yung mahirap. Yan yung uso dati. Yung time na hindi pa nag-check si Pag-ibig. Pag-ibig. Hindi po nangyari noon. Walang housing loan pero nakita meron. Diba? Nagamit ng iba. Ibig sabihin, sir, paano po malalaman ni buyer kung na-approve po yung ina-apply niya reconsideration? Dadalhin po yung result kay developer kasi gusto niya talaga bumili. Ngayon po, makikita na po natin sa virtual records po. So yun po yung pwede ipasa kay developer? Opo. Yun po yung hinihingi namin. Virtual Virtual talaga. records po para makita po natin kung updated po. At yan na rin po ang mangyayari kay Pag-ibig. Lahat ng status. Kasi nag-discuss na po sila ng online. Magiging social na po Pag-ibig, magiging online na ang application nila. Bongga. After 35 years. Ako, mag-online na sila. Pero matrabaho po sa amin. Lagi sir, may virtual na. May virtual. Kaso nyo po, matrabaho sa developer. Doble po ang trabaho namin. Imagine ba? Check. I-scan namin lahat ng pinirmahan ng buyer. Sino po ba dito ang may buyer na ng Pag-ibig? Taas ang kamay. Pag-ibig po. Nakaranas na po ba kayo magpapirma ng dokumento? Yes. Gaano makapal? Plus CTSM. Ano na? Loan. Opo. Imagine, yan po ang i-scan namin ngayon. Dahil nga po, virtual records, online application, di ba? Itatype pa namin lahat yan. Pagka-type, pinipirmahan ko po yun. No? Laki na po ng kalyo. Bago pagka-pirma po, pagka-notaryo, isasabit po namin siya ng scan copy kay Pag-ibig Fund. Ang dami After nun, namin ma-scan copy kay Pag-ibig, ibinabatch pa rin po namin. May original pa rin pong documents na isasabit natin kay hard Pag-ibig. copy. Yung virtual po, ang magbuuna sa atin para ma-check yung record ni Pag-ibig. Para mabilis. Para makita po kung qualified talaga. Yun na po yung gagawin natin. So, umpisa pa lang sa inyo. Ano po? Para makita kagad natin yung borrower niyo ba is qualified sa Pag-ibig or hindi na. Kasi kung hindi na po, huwag na natin ipilit kay Pag-ibig kasi hindi po siya matitik out. Pag alam sir na wag na talaga Wag na ipilit. po. Kaya nga po kami, yung Dashan Embargo, hindi po muna namin sila tinatanggap. Ang ginagawa po namin, magpa-approve ka muna kay Pag-ibig Fund. Kasi hirap, tinanggap na po ng developer. Sa amin po, pa-approve muna kay Pag-ibig na inaalaw ka. Okay kasi to may reserve. napagbigyan naman. Parang may sumulat po ata ng 1,000 na borrower. May isa po yata na approve. Joke! Joke lang po yung joke. Ayan, no? So sa appraisal po, nagkakaroon po talaga tayo ng equity kasi tandaan nyo po, hindi po lahat ng ating pong property na kinukuha ay 100%. Ibig sabihin ito, hindi kaya ni-finance ng financing institution. 95% lang po no appraisal pa po nila.
Swerte po tayo kung magkakaroon ng ODP. Kasi ibig sabihin po nun, mas mataas ang appraisal ng pag-ibig Sa price. kumpara po sa Sa selling price. price. Uy, business dev, taasan yung presyo. Kasi yun po yun. Kaya nagkaroon kayo ng ODP kasi po, yun pala mas ang purpose mataas ng- ang appraisal ng pag-ibig. Okay po, Kasi pumantay. po, yung 5% dapat na equity, na-cover nila eh. Halos 20,000. Reservation lang, no, sir? Reservation lang. Yun. Ibig sabihin, sino visto kung maisip mo ganyan, mataas ang appraisal kayo. Kasi nga po, maganda ang Location. location natin. Mataas po ang market value ng property. Okay. So, eto na po tayo. Paano ba tayo nagko-compute ng age? Diba? Doon muna tayo sa age. Yung current age po natin, may dinadagdag po tayong 2. Ano yung 2? Down payment. Wala, gusto lang namin. Equity. Yung 2 po, ito yung down payment. Diba? Gaano ba katagal ang down payment? Pinakamatagal natin is 22. 2 years. So yung 2 years na to, idadagdag natin. So magiging 44 age ng borrower. Sa 44 po, binabawas lang po na ang maximum age po natin dapat talaga 70. Yes. Pero si Pag-ibig po ayaw nila isagad ng 70. Favorite number po ng Pag-ibig ang 69. 69. So 44 less 69, matitira na lang po tayo ng 25. 25 years to pay. Pero yung 25 years po ito, hindi po ito yung maximum natin. Kasi kay Pag-ibig pwede tayo up to 30 years po. Yun nga lang po, kung magte 30 years, tandaan natin, dapat po matatapos ang kanyang loan at age of 70 or 69. Not more. Kaya yung medyo matatanda po, huwag nang ialaw magpag-ibig. Kasi ito ho ay malapit na. Kaya na, isa medyo bata-bata po tayo. May nanay. Then, eto po yung paano po ba kinocompute yung ating gross income na tanong kanina, di ba po? For example po, 25 years yung housing term natin, ang loanable po ng borrower is 1.750. Ita-times po natin siya kay 25 years to pay. Ito po yung interest rate, yung factor rate. Na po, yung factor rate po natin, ita-times din siya, lalabas po ang monthly amortization na 11,816.12. Ito po ay magiging principal and interest lang. So hindi po siya, ito po ay matadagdagan pa dahil meron po tayong automatic na MRI tsaka po fire insurance. Para makuha po natin yung required GMI po natin, i-divide po natin yung 11,000 sa 35%. Lalabas po dito ang required income natin is 33,760.34. So ibig sabihin po, para maka-avail ang buyer ng 1.750 na loan, for 25 years dapat ang income niya ay 33,760 equal or mas higher. So ibig sabihin po, kung mas mababa dito ang income, Co-borrower. hindi po natin siya ba ay makukwalify natin kay Pag-ibig? Unless Yun. Yan. Dito po, mas mababa dito, hindi siya temporary makakakuha ng housing loan. At this loan, anong pwedeng solusyon? Bababaan natin yung kanyang loanable amount. Baka naman may natatagong pera ang borrower nyo. O ma'am, baka po from 1.7 dahil ang income nyo po, ang required lang kaya is 1.6. Gusto nyo po ba i-1.6 natin ang loan? Pwede naman yun dahil si Pag-ibig, pwede po nating babaan ang loanable nila. Pero kung ayaw talaga ng buyer, anong gagawin natin? co-borrower. Yan, yun yung susunod natin i-discuss po. Sir, Sige po. yung factor rate natin, sir, ano ka po? Saan ka po yan pwedeng makita? Bibigyan na lang po namin kayo ng ano po. Kasi yung factor rate nito, ito po yung sino yung mga matatanda. Ayan naman tayo. Ngayon po kasi nakasystem si Pag-ibig. Pwede ko po kayong bigyan ng debt entry. Padala ko po dito. Thank you po. Yung debt entry po, ipapasok nyo lang po doon yung income. Lalabas na po siya. Padala ko po yung debt entry. Nababago-bago po yung factor rate. Opo, nagbabago po. Ay, Depende sa... Dapat po nag-base yung factor rate Ang factor rate po kasi actually meron Sa po years. ano talaga. Pwede At nyo saka i-search interest. Sa internet po, nakalagay po siya. Kasi meron po siyang factor rate na 6%, Yes po. 6.1, 6.2. Lahat po. Lahat ng po yan. percentage. Kasi kung ibibigay po yan. O, sa Calculator. Loan po, calculator. meron. Tapos, dati po noon, nung hindi pa uso po yung kinakalculate, yung Memorize. po, dati po, memorize ang Yes. factor rate. 0.0735, Opo. 0.228, 1235, di ba? Opo. Sino yung nasa ulo dito? Totoo po yan, sa ulo po yan dati. In-house. Kasi naka-factor rate po.
In-house na lang memorize ko eh. Yan, yung calculator na tayo. Ayun. So yan po. Basta po dito, 35% ng gross income po ang pwedeng gamitin natin ng borrower. Paano po ba natin kinocompute yung ating tinatawag po na Gross monthly income? Sa gross monthly income po, pumunta po muna tayo dito kay payslip o yung mga regular employee. Sa regular employee po, para makuha po natin yung GMI na tinatawag, yung gross monthly income, basic salary plus COLA and pera plus regular allowances po ang pwede natin itakin para makuha po yung gross income. Pero kung gagamit po tayo ng regular allowance, the regular allowance must be reflected po sa COEC. Kung ang nakalagay sa payslip, clothing allowance ang nakalagay kay COEC. Kung ang nakalagay dito ay rice subsidy, may rice subsidy. Hindi pwede pong nakalagay doon, regular allowance 5,000. Pagdating po sa COEC, regular allowance 5,000, i-accept po ba siya? Hindi. Kasi hindi alam ng pag-ibig kung ano regular ba yan. So kailangan naka-specify po siya. Both makikita kay payslip at kay COEC. Yung regular overtime po ba, ino-honor ng pag-ibig? Yun, ang lakas. No! Galit na galit. No. Kasi daw po, yung regular overtime ay hindi naman po lagi-laging may overtime. Pinaglaban pa namin, ay gwardiya po yan! 24 hours naka-duty. Hindi talaga po kasi daw, may mga seasonal na overtime. So, hindi siya fix. Hindi fix ang overtime. So hindi po natin dapat isama dito si overtime. So regular allowances po. Then the regular allowances po is dapat reflected kung anong allowance ha. Hindi pwede nakalagay regular. Uy, regular. Anong regular? Specific. Oh, specific. Yes, ma'am. Yung MRI at FI, kanina po sa computation natin wala, pero kami po, automatic naman kay Pag-ibig po. Kino-cover po ang MRI at FI. Hindi po. Amortization lang po. Hindi po sinasama MRI Lagi. kasi bukod na po yun. Hindi po. Sa Pag-ibig na yun. Huwag nyo isama. Mas talong kailangan. Pag sinama kasi si MRI at si FI, lalaki. mas lalaki. Tayo po kay basic pa lang naman lagi. Then pagdating po sa self-employed, eto na. Sa self-employed, may nakuha na po ba kayong kliyente na self-employed? Yes, di ba? Sa self-employed po, ang hinihingi na po natin ngayon will be certified true copy ng ITR from BIR plus meron pong resibo. Bakit sila naghigpit? Bakit kaya naghigpit? Uy, wala naman namimigay dito. Actually, yan po yung masakit na katotohanan. Alam niyo po kung nabibili. bakit? Si Pag-ibig po ngayon ay naka G2G. Ano yung G2G?